Yo, what's up? Alam ko, pagod ka sa commute, sa deadlines, o sa exams. Ang huling kailangan mo ngayon ay isa pang financial guro na sisigawan ka dahil bumili ka ng iced coffee o dahil wala ka pang 1,000,000 sa bangko. Relax ka lang. Hindi kita obligahin na magtipid hanggang sa maging malungkot ang buhay mo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga extra, yung mga butal sa GCash mo, yung mga sukli sa bulsa, at yung mga sayang na points na hindi mo namamalayan. Walang pilitan dito. This is about small wins. Kung may 20 pesos kang extra today, great! Kung wala dahil gipit, okay lang din. Balik ka na lang pag ready ka na. Game? Unang strategy. Patulugin ang barya sa tamang kama. Aminin natin, minsan may naiiwan tayong 47 pesos o 82 pesos sa GCash or Maya after nating magbayad ng bills o mag-order ng food. Usually, kinakalimutan na natin yan hanggang sa magastos natin sa kung ano-anong random na bagay. Ilipat mo yan sa GSave o sa Maya Savings. Bakit? Kasi ang traditional banks, ang interest rate nila ay madalas 0.0625%. Halos wala. Pero ang digital banks, nagbibigay sila ng 3, 5% to 5%. Kahit barya lang yan, kumikita yan araw-araw. Imbes na maging zero yan dahil sa service fees or random spending, hayaan mo siyang lumaki ng kusa habang natutulog ka. Isipin mo, yung barya mo, nagtatrabaho para sa'yo ng walang reklamo. Next, pag-usapan natin yung skills mo. Student ka man or UP, sigurado may barya na naghihintay sa'yo online. Hindi mo kailangan mag-resign at maging full-time freelancer agad. Subukan mo lang yung tinatawag nating micro-selling. Mahilig ka ba mag-design ng IG stories? I-save mo as Canva template, ibenta mo ng 29 pesos sa FB groups o Etsy. Kung ikaw yung student na masipag mag-notes at aesthetic ang sulat, i-PDF mo yan. May mga platform tulad ng DocMerit o Stuvia, benta mo ng 50 pesos. Kung may bumili, di may pambili ka na ng extra rice or load. Kung wala, okay lang, at least nag-practice ka ng skills mo. Walang lugi, di ba? Ito ang pinaka-underrated na paraan para kumita. Rewards points. Minsan, yung barya natin ay hindi cash, kundi points. Pero sa totoo lang, cash is points, and points are cash. Go time rewards. Every time na nagsuswipe ka, may points. Huwag mong deadmahin. I-convert mo yan to cash direct sa account mo. SM Advantage. Robinson's Rewards. Yung mga 10 pesos, 20 pesos na points na naiipon mo bawat grocery, pwedeng ipambayad sa susunod mong bili. Grab Rewards, Food Panda. Check mo yung points mo. Minsan, may enough ka na para sa 50 pesos discount. That 50 pesos is money saved, which is money earned. Parang nakapulot ka ng barya sa lumang pantalon na matagal mo nang hindi nasusuot. Masarap sa feeling, di ba? Ito na yung science bit, pero promise, hindi ito boring. Bakit ba natin ginagawa to? Dahil sa compound interest. Isipin mo, ang pera mo ay parang snowball. Sa itaas ng bundok, maliit lang siya parang barya. Pero habang gumugulong siya, kumakapit yung ibang snow. Sa dulo ng bundok, higante na siya. Kung magtatabi ka ng 20 pesos,
day halaga ng isang transpo o sachet ng kape sa isang buwan, may 600 pesos ka. Sa isang taon, may 7,200 pesos ka plus interest. Hindi ka yayaman overnight, pero yung 7,200 pesos na yan, pwedeng pambili ng bagong sapatos, pambayad ng board exam fee, o emergency fund pag nasiraan ka ng phone. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, basta consistent lang. Ang lesson today, respect the barya. Huwag mong ikumpara yung barya mo sa libo na mga napapanood mo sa TikTok. Magkakaiba tayo ng starting line. Ang importante, hindi ka nakastop. Kung 5 pesos lang ang kaya mong itabi today, win na yan. Pera mo yan, buhay mo yan. Gawin mo sa sarili mong pace. No pressure, just progress.